Purihin na malakas si Yahweh El Shaddai! Hallelujah! Hallelujah! Handa na po ba makinig ang lahat? Mga kapatid, our gospel reading is our Sunday gospel. It's taken from Luke chapter 5 verses 1 and following. Mula kay San Lucas, Kabanata 5, talata 1 hanggang sa mga sumusunod. Handa na po ba ang lahat? Minsay nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipumpunan siya na napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naghuhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niya magsalita, ay sinabi kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila, at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong, at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang 2 bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang gilalas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mamamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Sisters and brothers, purihin ang Panginoon sa pagkababasa ng kanyang mabuting balita. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Let's give glory and honor to our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Glory and honor.
Praise you, Jesus. Kumusta na po kayong lahat, mga kapatid? Thank God, I am blessed, happy Hallelujah. and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa, at matagumpay! Lahat ng matagumpay ay umawit! Praise the Lord sa Diyos! Hallelujah! Praise you, Jesus. Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God. Thank God ako'y marangal at matuwid pa. Thank God, happy. Pag-ibig ko'y wagas na. Kamusta ka na? Thank God, I am blessed. happy and prosperous talaga. Hallelujah. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God. Thank God ako'y marangal at matuwid na. Thank God, happy. Pag-ibig Ko'y wagas na. Batham at matanda. Pag matanda, tayo may magkaiba. Pag narinig ang kanyang salita, Sasabihin mo ibang-iba kaysa iba. happy and prosperous talaga. Kamusta ka na? Thank God, I am blessed. amen. Happy and Prosperous talaga. talaga. Thank God ako'y mayaman At matalino pa. Thank God. Thank God, ako ay marangal at matuwid ka. Thank God, happy. Pag-ibig ko'y Pagkay El Shaddai, Kay El Shaddai, sa kanya'y nagpika. anong mangyayari? Sisipin mo maapaw ang buhay. El Amen! Shaddai, siguro'y pagtunay. Check yun! Happy and prosperous talaga. Kamusta ka na? Thank God, I am blessed. Amen. Happy and prosperous talaga. Thank God. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God. Thank God, ako ay marangal At matuwid na. Thank God, happy. Pag-ibig ko'y wagas Kamusta ka na? Thank God, I am blessed. Amen! Happy and prosperous talaga. Thank God! Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God! Thank God, ako ay marangal at matuwid na. Thank God, happy. Pag-ibig ko'y wagas na. Happy and prosperous talaga. Happy and prosperous talaga. Happy and prosperous talaga. Happy and prosperous talaga. Thank God, I am blessed. Let us Happy declare. and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. Amen. Praise the Lahat Lord. na matagumpay ay tumalo ng 7. 7! Amen! Hallelujah! So batiin po natin ang ating mga katabi, no? Batiin natin, Happy 15th Anniversary! Happy 15th anniversary! Hallelujah! Okay. Trivia lang po, trivia, lalo sa mga bago, no? Ang anibersaryo po dito sa Doha, Qatar, actually, ay February 5, 2010. Hindi ko po malilimutan yon kasi narito po ako. Okay? So I just want to share with you, kaya kanina medyo emotional ako, kasi nagbalik tanaw sa akin yung paano nagsimula ang gawain. And I'm very thankful, I'm very grateful to God because in 15 years, mga kapatid, sa loob ng 15 taon, ang dami nangyari. Di po ba?
Sa buhay natin, sa loob ng 15 taon, kaya ko pinakanta yung Thank God, I'm Blessed. Ano na ba yun ang nag-manifest sa ating buhay? Meron na ba tayong payapang kalooban? Tayo ba'y matalino na? Amen? Titingnan natin kung talagang matalino na yan. Okay. Matuwid! Marangal! Wagas ang pag-ibig. Kayo ba'y malaya na? Hindi pa. Kasi may loan pa. May utang pa. Kaya hindi pa malaya. Pero, malaya na sa kapangyarihan ng kaaway. Kayo ba'y maginhawa na, mga kapatid? Tingnan mo yung katabi kung maginhawa na ba yan. Hallelujah. One of the manifestation, brothers and sisters, one of the manifestation that our brothers and sisters is really maginhawa, tingnan mo lagi ang mukha niyan. If that person is glowing in the dark, alam niyo yung glowing in the dark? Di ba? Pagka ang taong yan ay nagliliwanag sa dilim, wow! Tandaan mo, lahat ng ating binanggit kanina, nagmamanifest sa kanya yon. Dahil maginhawa siya at matagumpay! Amen! Banggitin natin katabi, kapatid. Let us declare. Let us declare. Wag mo na kayo sumagot. Talaga masyadong obedient sila. Okay. Isigaw po natin and let us declare. I believe. I believe. Miracles are forever. Miracles are forever. Therefore, I declare it. I declare it. Daily in my life. Daily in my life. Sino naniniwala? Taas ang kamay. Yan ang nagliliwanag sa dilim. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. 1, 2, 3. Yan. Masaya po ba kayo? Buti pa si sister kanina nagpatotoo happy. Buti pa siya happy. After ng kanyang puntahan ang maraming relihiyon, di ba? Narinig yun, dami niyang pinuntahan. Saan siya nag-end up? Happy are those who seek the Lord. Okay? Dahil magpapakita sa kanya ang Panginoon. So, si kapatid, natagpuan niya ang gawain na kung saan siya ay pinagpala at nagpakita ng himala si El Shaddai. Amen. Amen. Ayan. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, masaya ka ba? Ayan. Ako masaya. Kasi kanina, nandun pa ako sa likod, maraming, nagre-reflect ako, sabi ko, Lord, in 15 years sa gawaing ito, maraming pagsubok tayong pinagdaanan. And the severe pagsubok na pinagdaanan, the severe challenge that we have faced is during COVID. Who would have thought na sa milyong namatay, tayo nakaligtas? Diba? It's a great miracle from God. Sinong tinamaan ng COVID? Oh, buhay pa tayo. Ibig sabihin, kakaibang in-inject sa atin ng Panginoon. No? Kakaibang in-inject sa atin. Dahil ngayon po, according sa mga maraming nagre-reveal na ngayon, na mga against COVID, totoo daw po pala na yung mga in-inject sa atin is not really that tested na effective. But, mind you kapatid, lahat ng ini-inject sa atin, kapag naniwala ka na ito'y makakagamot sa'yo, gagaling ka. Hindi ka dadapuan. And the most effective injection na ini-inject sa atin ni Lord ay ang ano? Ang salita ng Diyos. And this is the injection na kailangan natin araw-araw. Amen. Kaya nga mga kapatid, sa ating binasa kanina, may dalawa po akong pagninilay dito mga kapatid. Nais kong bahagi. The first part is catechism.
Yung pong ating binasa, kung ating pong babasahin pag ninilayan ng malalim, base sa aking research, ako naman po ay hindi dalubhasa, no? Nagre-research din po ako. Amen. Base sa ating pagninilay, ito pong ating pagbasa, ang konteksto nito ng simbahan ay ano? Ano po ang nagsisimbolize doon sa pangingisda? Fishing. That is, the context of that is what? Evangelization. Okay? Evangelization. At yung net na ginamit, it symbolizes, mga kapatid, the church. And ito tandaan natin, sa ating binasa kanina, anong naging tagpo? Minsan si Jesus ay nagpunta sa baybayin ng Genesaret. At anong sabi doon? Nakakita siya ng dalawang bangka at sinabihan niya yung may-ari ng bangka. Sino kanyang sinabihan? Si Simon Pedro. Ang sabi niya, ano mo nga ng kaunti ang bangka doon sa may baybayin. At anong ginawa niya? Siya ay naghayag, mga kapatid. Brothers and sisters, our Lord Jesus Christ is always intentional. Sa lahat na kanyang nagiging encounter, that is intentional. May intention siya, meron siyang purpose. So ngayon, anong nangyari? Matapos niyang maghayag, anong sabi niya kay Pedro? Si Pedro na naman ang sinabihan. Ang sabi kay Pedro, sige, dalhin niyo ang bangka doon, pumalaot kayo. Ha? At kayo ay mamingwit. Ano po ang sagot ni Pedro? Guro, magdamag po kaming nagpagod. Ngunit, anong sabi? Wala kaming nahuli. Wala akong nahuli. Mga kapatid, sa simbahan po, tayo'y naniniwala na si Pedro ang unang vicar of the Catholic Church. Siya ang inutusan ni Jesus. Ang vicar po, ibig sabihin, representative. Anong ginawa ni Pedro? Dahil si Pedro, nakarinig ng salita ng Diyos. At nagkaroon na siya ng encounter. Alam niyo, pinag-ano namin yan, meron kami pag-aaral ng ginagawa. Supposedly, ang aking magiging topic, first encounter. May nag-ano sa akin, kapatid, mukhang hindi yan ang first encounter. So, pinagnilayan namin, binasa namin. Alam niyo kasi, pag binasa natin ang Biblia, hindi po pwedeng yung tagpo lang yun ang babasahin mo at pagbabasihan mo. Tinuturuan tayo ng Diyos sa pagbabasa ng Biblia. Ang unang encounter, base sa Biblia, at ito, wala namang magpapatunay sa atin. But what is important is, na-encounter ni Pedro si Jesus. According sa Bible, ang first encounter ni Pedro sa Panginoong Jesus ay kung saan siya ay dinala ni Andrew, ang kanyang kapatid, at ipinakilala, sinama. So yun ang first encounter daw sa Bible. Ang pangalawang encounter ay yung pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro sa kanyang bianan at pinagaling yung kanyang bianan. Kung babasahin natin yung Luke 4, doon sinasabi yon, pinagaling ang bianan ni Pedro. Pero kakaiba po itong encounter na ito. Kasi this is a direct encounter sa kanya. Face to face na sa kanya lamang. So ano pong ibig sabihin nun sa ating Catechism of the Catholic Faith? Ibig sabihin natin, mga kapatid, bakit hindi si Andrew, hindi si John ang tinawag? Bakit si Pedro? At si Pedro, directly, siya ang inutusan at siya ang tumalima. Ang sabi niya doon, mga kapatid, ngunit dahil sinabi niyo, iuhulog ko po ang mga lambat. Dahil sinabi niya. So anong nangyari kay Pedro sa tagpong yon? May narinig siya kay Jesus at meron siyang na-encounter sa kanya na kakaiba. Okay. Just try to imagine, mga kapatid, si Pedro, he is the expert in fishing. Magdamag siyang ng isda. He is the expert. Nung inutusan siya ni Jesus, probably he thought, magdamag na nga kaming ng isda eh. Itong taong to, hindi naman ito mangingisda. Pero anong sabi niya? Guro. A teacher always teaches something na hindi mo na-acquire pa at pag ikay natuto, susundin mo yon, di po ba? So dahil sinunod niya, anong nangyari, mga kapatid? Anong nangyari? Lo and behold,
miracle happened. Nakahuli siya ng maraming isda. At anong sabi sa Biblia, mga kapatid? Halos mapunit ang lambat. Try to imagine that. Then, nagtawag pa sila ng tutulong. Kasi bakit? Sa sobrang bigat ng huli. Pero, sa magdamag nilang pangingisda, wala silang nahuli. Ano pong ibig sabihin niya, mga kapatid? Ang ating simbahan, mga kapatid, hanggang ngayon, mula pa ng una, sinasamahan ni Kristo. Sinasamahan ni Kristo. Dahil sabi ni Jesus, walang makakapanaig sa itinatatag kong ito, kahit na ang kaaway. At sino ang kanyang inatasang mga laga sa simbahan? Si Pedro. The second encounter na magpapatotoo na si Pedro ang vicar, ang kauna-unahang papa, na kung saan pinagbabayad ng buwis si Jesus. Tandaan niyo yun? Sa Matthew 17, if I'm not mistaken. Pinuntahan sila ng mga Pariseo, hindi naman kayo nagbabayad ng buwis. No? Ang sabi ni Kristo, hindi na kailangan magbayad ng buwis sa mga anak. Kasi bakit? Kilala niya sarili niya. Pero ang sabi ni Jesus, para hindi tayo maka-offend sa kanila, Pedro, anong sabi ni Jesus? Pumunta ka sa lawa, kunin mo, mamingwit ka ng isda. Again, inutusan siyang mamingwit. At pag may nakita kang isang half shekel, isang pirasong pilak, kunin mo, ibayad mo sa ating buwis. Sa ating buwis, ang sabi doon. Pangalawang manifestation niyo, mga kapatid, na si Pedro, siya talaga ang tinawag. The third manifestation, na si Pedro talaga ang vicar. Noong mag-resurrection, mga kapatid, na kung saan, di ba sila ay nag-umalis, nagtago sa may Tiberias? At nung sila'y nangingisdaan, sabi ni Pedro, ako ay mangingisda, papalaot ako. Anong sabi ng mga kasamang alagad? Sasama kami sa iyo. Anong nangyari na naman, mga kapatid? Wala na naman silang nahuli, magdamag. Pero si Jesus, nasa may baybayin, resurrected na siya noon. Hello! Hi guys! Dalhin nyo ang inyong bangka sa may parting kanan. Kasi nandun sila may parting kaliwa. Sa may parting kanan, ihulog nyo ang inyong mga lambat. Ano nangyari? Lo and behold, nakahuli sila at anong sabi ni Pedro, ang Panginoon iyon. So kapatid, nasa tama tayong pananampalataya. Purihin natin ang Panginoon. Yan ang isang nais kong ibahagi sa inyo about catechism. Malalim po yung ating pagninilay dyan. Ngayon, pangalawang pagninilay. Ilagay natin ang ating mga sarili doon sa nangyari. Mga kapatid, many times in our life, nagpapagod tayo maghapon sa pagtatrabaho. Di po ba? Para tayong si Pedro. Ang buhay po ngayon, meron akong nabasa, no? 75 years ago, 50 to 75 years ago, ang buhay daw noon, mga kapatid, ay payak na payak. 50 to 75 years ago, iisa lamang ang nagtatrabaho sa tahanan para buhayin ang maraming anak. Kasi nung araw po, siguro minimum ang anak 5. Pag ang anak mo siguro dadalwa, kakantsawan ka ng kumpare mo. Ay paring huwa, kahina mo naman eh. Ay dadalwa ang anak mo eh. Sabi, ay bakit para ilaga, anak mo, abay 6. Narinig ng isa, ay pare kahina nyo. Abi bakit? Ay wala yan sa lolo ko. 12 ang anak na kang lolo. Kainaman yan. Sabi ng isa, ay grabe mga lolo nyo. Panay ang pahinga. Ang aking lolo, 24 ang anak. Naniniwala kayo may nagkaanak ng 24? Oo, kasi marami naging asawa. Sa amin, sa Laguna, ganun. So, ganun po nung araw, kung mapansin niyo ang buhay, ha? Isa ang nagtatrabaho, maraming binubuhay, pero ayos ang buhay. Amen. Ngayon, 2 ang nagtatrabaho, iisa ang anak na binubuhay, ngunit kapos na kapos sa buhay. Stress na stress sa buhay.
Nakikita niyo pa nangyayari sa mundo ngayon? Ganyan na nangyayari ngayon. Maghapot magdamag tayo nagtatrabaho, stress na stress. Ngunit, bandang huli, wala pa rin tayong nahuhuli. Financially, pwede po nating i-translate iyon. Financially. Amen. Tayo mga kapatid, kapag tayo ay may ginagawa sa ating buhay, pagka tayo ay nagtatrabaho, many times, oftentimes, ang pinagbabatayan natin yung ating lakas, yung ating galing, di po ba? Si Pedro at kanyang mga kasama, they are expert in their field, fishing. Ngunit magdamag, alam niyo ba gaano kahirap ang fishing? Bagamat hindi ako nakaranas yan, nakasakay lang ako sa bangka. Imagine, malaki ang nakasalalay na panganib sa pangingisda. Sino sa inyo nakaranas mangisda? Sister, you are talaga happy ka talaga. Naranasan mo pumalaot. Anong nahuli mo? Oh. Seaside. Okay, English speaking si sister. Hindi na kita tatanungin. Oh. Baka mapa-English ako. Purihin natin ang purihin ang Diyos. Hallelujah. So, mga kapatid, ganon kahirap ang dinanas ni Pedro. Ngunit dahil sa encounter niya sa Panginoong Jesus, lo and behold, miracle happened. At anong ginawa niya mga kapatid? Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus. Panginoon, lumayo po kayo sa akin. Ako ay isang makasalanan. Mga kapatid, bakit maraming beses sa ating buhay nahihirapan tayo na tayo ay umusad ang ating buhay o masenso sa ating buhay? Dahil sa kasalanan. Dahil sa kasalanan. Alam ni Pedro na siya'y makasalanan. Kaya pinapalayo niya si Kristo. Bakit? Dahil alam niya, on that moment, na nang-encounter niya ang Panginoon, ang taong ito ay kakaiba. Hindi ito basta tao. Ang sabi niya, Panginoon, Lord, get away from me. I'm a sinner. Ganyan po ang mga tao na kung saan hindi umuusad ang buhay, na napatuloy sa pagkakasala at nahihirapang kumonekta sa Diyos dahil sa kasalanan. Kapatid, in 15 years sa gawaing ito, naniniwala ako, marami tayong kasalanang nagawa, di po ba? Pero nawa, sa moment ng buhay natin, sa estado ng buhay natin ngayon, dapat yung kasalanan yan ay naiwawaksi na natin. Kung tayo man ay nagkakasala, venial sin na lang. Ang sabi nila, white lies. Sabi ni Father, white lies is still lies. Pinaltan mo lang ng kulay, ginawang white. Okay? So, mga kapatid, yan ang isang pagninilay po natin. Pangalawa, sa ating encounter sa Panginoon, tandaan po natin, mga kapatid, hindi papayag ang Diyos na kapag tayo ay Kanyang nahuli, hindi siya papayag na wala siyang ipaparanas sa ating himala. Naniniwala kayo? Kaya tayo narito. Amen? Sino sa atin ang 15 years nang umaattend sa gawain? Ayan, nakikita mo yung mga maiedad na rito, di ba? So, yan na, 15 years na. Okay, ayaw ko na magtanong ng 20 years, 30 years. Baka magkabukingan pa. Amen. So, sa tagal nating umaattend sa gawain, the reason why we are not living this gawain is because of those miracle blessings. Kaya nga, sa 15 years nating ito, mga kapatid, sa ating paghahanda, again, I'm reminding everyone, ganap tayong maghanda spiritually. For us to know better kung ano ba ang mangyayari sa atin itong taong ito ng 2025. Ano bang kalooban ng Diyos sa atin? Kasi kung ating titingnan ang ating paligid, mga kapatid, pasama na ng pasama ang mundo. Kung titingnan niyo ang Facebook, normal na ngayon ang kidnapping sa Pilipinas. Normal na ang pagpatay. Normal na sa politician na mangurap. Harap-harapan na. Hindi na tinatago. Nakikita niyo ang kasamaan ngayon? At isang bagay po na nagiging normal ngayon sa mundong ito, ang paggawa ng masama, maraming tao ay ipinagmamalaki pa.
Nung araw, 50 to 75 years ago, mga kapatid, tingnan nyo, mga kabataan, makinig kayo. Youth, listen to me. 50 to 75 years ago, parents are being respected by their children. Now, in our era, children are being respected by their parents. Takot ang magulang na i-correct ang anak. Ang magulang ang sumusunod sa anak. Iyan lagi sinasabi ko sa aking may bahay, sa mga kakilala ko. Huwag niyong hayaan ang anak niyo magdikta sa atin kung paano sila lalaki. We are the parents. Huwag nating baliktarin ang values sa ating tahanan. Na ang anak natin na susundin natin, Mami, paltan mo ang aking cellphone. Gusto ko iPhone 17. Wow! Totial. Mami, ayoko na mag-Uber. Bili mo ako ng Land Cruiser. Toyota, ha, Mami? Pasensya na kayo, hindi mabanggit, pumapasok sa isip ko eh. Ganon kong kaloyal eh. Ganon na mga kabataan ngayon. Anong ginagawa ng mga magulang? They are giving in, di po ba? Huwag nating baguhin ang kultura. Sa ngayon, ang kultura ngayon, ang nasusunod, ang mga kabataan. Ang mga matatanda sa school. Ang mga teacher, hindi na mapalo, hindi na mapingot ang mga estudyante. Anong sasabihin? Anong kanilang ikakaso? Ha? Child abuse. At dadalhin kanino? Kaya sumikat siya ngayon. Ang dami ng kakandidatong tulpo. Nakita niyo ang nangyayari sa mundo ngayon, mga kapatid? Pero mayroong isang hindi nagbabago. Kasama lagi natin. Ang salita niya ay hindi nagbabago. Na everyday in our life, mga kapatid, naandyan siya. Laging nagpapaalala sa atin ang kanyang banal na salita na kung saan, na kapag ating sinunod ang salitang yon, be obedient to those words, mapapanuto tayo sa buhay. Amen. Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Naniniwala po ba kayo sa himala? Ang mga tao ngayon, kapag may nagyayaring himala, ang sasabihin ng mga tao, it's just a coincidence. It's just a natural phenomenon. Kasi bakit? Tinatakpan nila ang nangyayaring mga himala sa mundo through their what? Knowledge. Scientific knowledge. Pero tayo naniniwala tayo, anak ni El Shaddai, na laging merong himala. Na kapag sinabi ng Diyos, magaling ka na, magaling ka na. Pag sinabi ng Diyos, mayaman ka na, mayaman ka na. Kapag sinabi ng Diyos, malaya ka na, malaya ka na. Amen. Gusto niyo ng kwento? Totoong kwento. Way back 2015, if I'm not mistaken, merong isang tatay, ang pangalan niya si George Pickering. P-I-C-K-E-R-I-N-G. Pickering. Si George Pickering the first, ang kanyang anak na si George Pickering the second, ay na-ospital. Ang kanyang anak, bata pa lang, ang anak ng ama na si George Pickering the first, ay meron ng sakit itong si the second. No? Meron siyang, para siyang epileptic or something. So ito'y kinalakihan niya, itong tatay, hanggang sa namatay na rin ang kanyang asawa, inalagaan niya ang kanyang anak. Hanggang sa nagbinata, ito po yung nangyari sa Texas. Pwede nyo i-research. One time, in 2015, if I'm not mistaken, isinugod sa ospital itong kanyang anak, si the second. At nang siya isinugod, matindi ang naging attack. At nawala ng malay. At ano pong nangyari? Sabi ng doktor, dineclare na siyang clinically dead. At ang sabi po ng mga doktor, let's remove the life support. Yung araw natatanggalin ang life support, pero ang tatay ayaw pumayag. Ang ginawa ng tatay, nagdala siya ng baril. Umaga, pumunta siya sa ospital. Hinostage niya ang kanyang anak.
Sabi niya, walang pwedeng tumanggal ng life support sa aking anak. Dahil alam ko, mabubuhay siya. In 3 hours na kasama niya kanyang anak sa ospital, ang mga pulis po nakapalibot na sa ospital. Ang mga nurse nagmamakaawa sa kanya. Kasi nga, ready nang tanggalin yung life support. Anong sinasabi ng ama sa kanyang anak? Anak, alam ko, naririnig mo ko. Pinipisil niya ang kamay. Mag-respond ka, anak. Alam ko, gising ka. Sa 3 oras na yon, ilang beses pong gumalaw ang kamay ng kanyang anak. Ibig sabihin, buhay pa. Sa atin, kapag sinabing clinically dead, yun ay according to the wisdom ng mga doktor. Pero hindi nila alam ang wisdom ng Panginoon. Di po ba? Di ba? Binanggit siya ni Brother Gerald nung tayo nag-formation. No? For them, it's a fact. But for God, it's always the truth. And the truth will set us free. Anong nangyari mga kapatid? Ang kanyang anak umungol. Nabuhay. At tinawag niya ang mga doktor. My son is alive. At alam niyo ang ginawa? Tingnan niyo ang ginagawa ng mundo? Ang kanyang tatay kasi palibasa may dalang baril. Threat yon sa US sa Texas. Ang ginawa sa tatay, iginapos, ipinosas, ikinulong ng halos 1 taon. Ngunit yung anak nabuhay na maguli. At sila, nung lumabas ang anak, ang sabi ng anak, yung ordeal na yon, na ang tatay niya ay naririnig niya, na nagsasabi sa kanya, anak, bumangon ka, buhay ka. Yun daw ang nagbigay sa kanya ng lakas upang labanan ang kanyang sitwasyon at angkinin sa kanyang sarili. Mabubuhay ako, lalakas ako. Kapatid, ganyan si Kristo sa atin. The reason why I was emotional at the beginning, kasi bakit? Maraming beses po ako sa aking buhay pinanghinaan. Konting sakit, hindi na aatin ng gawain, nakakaisip na, nagkaroon ng kasalanang matindi. Kasi bakit? Yan ang nature natin. Mga kapatid, maraming beses tayo kapatid, napapawalay sa Diyos, di po ba? Sino sa atin ang makakapagsabing straightforward tayo sa ating pamumuhay? Wala. Because of the mercy and compassion of our Lord Jesus Christ. Narito tayo ngayon, nakaupo, nakikinig ng salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Kaya kapatid, gaya ni Pedro, sundin natin ang salita ng Diyos. Panginoon, Guro, dahil sa sinabi mo, dahil sa sinasabi ng salita ng Diyos sa atin, kapatid, anong sinasabi sa atin ng salita ng Diyos? Kapag tayo'y nanghihina, anong sinasabi sa atin ng salita ng Diyos? Philippians 4:19. I can do all things through Christ who strengthens me. Kapag ikaw ay nanghihina sa trabaho, I can do all things through Christ who strengthens me. Si Kristo nagpapalakas sa atin, hindi ang sarili nating lakas. Amen. Si Kristo ang nagpapagaling sa atin na kapag tayo'y nagkakaroon ng ating mga pagkakasakit. Hindi doktor. Ang doktor, ginagamit lang yan, no offense sa mga doktor. Alam nyo, may umamin na isang magaling sa paggawa ng gamot. No? Yung mga gumagawa ng gamot sa pharmaceuticals. Umamin siya na ang mga pharmaceuticals, kaya malaki ang kinikita sa gamot because of very good strategy of marketing. Umamin siya na sabi niya, ang lahat daw ng gamot na ipinoproduce ng mga pharmaceuticals, no offense sa aking sweetheart, ay ano ang ginagamot nito? Symptoms lamang. It's only the symptoms. Dahil ang sabi niya, ang katawan ng tao ay may natural healing. May natural healing tayo. So ibig sabihin, hindi lang niya binanggit doon kasi siguro hindi siya Kristiyano. Tayong anak ni El Shaddai, naniniwala tayo kapatid.
Hindi lang merong natural healing tayo, meron tayong spiritual healing na galing sa Diyos na minsan hindi natin nalalaman. Kaya avoid sinning. Iwasan natin ang magkasala, kapatid. Tanda natin ang dinadasal natin sa Psalm 91, sa 2 Chronicles. Anong dinadasal natin? Ngunit sa sandaling, ang bayang kung itong pinili, tayong lahat pinili. Yan ang ating tema, no? Ako'y pinili, tayo'y pinili, ikaw ay pinili. Ngunit sa sandaling, ang bayang kung itong pinili ay magpakumbaba. First step, magpakumbaba. Huwag tayong mayayabang. Hindi ko may nalalaman na magaling na ipagyayabang natin. Mali po yun. Ano man ang maabot natin sa opisina, manager ka man, dapat hindi ka makitang manager. You're only managing. Ang makita sa'yo, leader. Sa gawain, walang bossing. Dapat meron dito, prayer partners. Merong leader na ginagamit sa gawain. Merong leader na ginagamit sa simbahan. Di po ba? Pero lahat tayo prayer partners. Amen. So ganyan dapat ang approach natin sa buhay. Ngunit sa sandaling, ang bayang kong itong pinili ay magpakumbaba. Second step, manalangin at hanapin ako, talikdan ang kanilang kasamaan. Yan ang reason bakit hindi tayo minsan umuunlad. Sa kasamaan nating ginagawa, consciously ginagawa natin ang kasalanan, pero ang justification natin, naglilingkod ako. Mali po yun. We cannot justify our sins by serving God. Makinig tayo mga manggagawa. Makinig tayo. We cannot justify our service, ang ating kasalanan, through our service. Kaya hindi tayo lalago. Kaya tayo lalong makakaranas ng sumpa sa ating mga buhay. Makinig po tayo, nakikinig ng mga naglilingkod. Para tayo umusad sa buhay, sundin natin yung sinasabi sa 2 Chronicles 7:14, if I'm not mistaken. Again, salita ng Diyos. Tandaan po natin yung binahagi ko sa inyo. Our devotion, 4 ang devotion natin sa gawain, di po ba? Devotion to what? Devotion to the Word of God. Devotion to what? Fellowship. Third, devotion to what? Eucharist. And devotion to prayer. Yan lang ang pagtuunan nating debosyon sa gawain. Mapapanuto tayo. Lalago tayo spiritually. Na kapag nakaranas ng problema sa gawain, walang stress. Magaan na dadalhin mo ang problema sa gawain, sa buhay, sa trabaho. Naniniwala po tayo na kapag ang ating spiritual life ay maayos, sa bawat areas ng buhay natin, magaan nating madadala yan. Si Brother Eric po ay pagod pa hanggang ngayon. Nagkaroon kami ng event kahapon. Ayan, si Maiko, witness. Nanalo siya sa kahot, ha? Nagpalaro ako ng kahot. Magaling. 10 out of 10. Wow, anak ni El Shaddai. Amen. Purihin ang Panginoon. Nagulat ako, nagpalaro kami ng kahot. Aba, nung mag-a-awarding na, tinawag na ng third place. Kasi ang ginawa namin, ID number, yung aking pinakita, sabi ko, ID number lang, para may surprise. ID number, ganito. Aba, nakita ko sa mic ko, tumatakbo. Wow! Anak ni El Shaddai. Pagod pa po ako. Sa totoo lang. Pero, nakita niyo mga kapatid, si Lord binibigyan tayo lagi ng kalakasan to be always youthful. To be always youthful. Binibigyan tayo ng salita ng Diyos para tayo ay magaan nating dalhin ang lahat ng problema sa ating buhay. Ako natutuwa, may isang kapatiran tayo nagme-message sa akin. Ginagamit siya ng Panginoon upang mag-pray over sa may sakit. Nakita nyo ang ating misyon? Si Pedro, mga kapatid, kaya nagpakita ang Panginoon, meron siyang misyon. Tandaan natin, sa dalawang reflection ko sa ating kapahayagan ngayon,
Una, tandaan natin, God has always a purpose in our life. Mayroong layunin lagi ang Diyos sa atin. Unang layunin niya, when we encounter Jesus, una, magpakilala siya sa iyo na siya ang Diyos. Kaya magtataka kayo, yung mga bagong attender ngayon, kapag ikay umattend, may himala kang tatanggapin, answered prayer ka. Kagaya ni Sister Happy. Nagpakilala sa kanya ang Diyos. Di ba? So ngayon na ma-attend siya kasi na-answered prayer. Pero ito, be careful. Kasi bakit? Hindi laging answered prayer ang ating matatanggap. Kapag lumalalim ka na sa pananampalataya, there comes, parang puyang rosaryo, no? Sa unang misteryo, joyful mystery, no? Ang saya-saya, answered prayer lagi. Dumating ang 5 years, sorrowful mystery. Nakaranas na ng pighati. Pero dahil nanatili, nag-10th anniversary, wow, glorious mystery. Hallelujah. Amen. And after that, sa dilim, naging luminous mystery na siya. Nagliliwanag na siya sa dilim. Ngayon, ang kanyang misyon, hindi na lang para sa kanyang sarili. Nalaman niya, ang misyon niya, hindi lang para sa akin, para pala sa aking pamilya, para pala sa kasama ko sa trabaho, para pala sa mga nakakasama ko, nakakasalumuha ko sa bahay. Yung pala ang misyon natin. Mga kapatid, tandaan nyo, habang lumalalim ang ating pananampalataya, may ipapagawa sa inyo ang Diyos na misyon. Ngunit tandaan natin, kapag tinanggap natin ang misyon na yan, maging mamamalakaya tayo ng tao. The soul winners. Pag tayo naging soul winners, tandaan mo, humiling ka na. Humiling ka na. Patutunayan sa iyo ng Diyos kung gaanong himalang kaya niyang gawin sa iyong buhay. Amen. Tayo po tayong lahat. Hallelujah. Kulang ang oras natin. Mga kapatid, naniniwala kayo na pag nagpatuloy po tayo sa gawain sa pagdalo, hindi tayo tatamarin. Wala sana tayong katatamaran, no? Maghapon tayong nagpapagod sa pagtatrabaho. Sabihin ko, absent muna ako sa gawain. Kasi maghapon ako ng isda. Wala akong nahuli. So, wag tayong hihinto sa pagdalo sa gawain. Dahil maaaring sa pag-absent mo, naando na ang anghel na magbibigay ng pagkapala sa iyo. Ang sabi ni Lord, pumunta ka sa susunod na Friday. Nakita ko, for 10 years, 15 years, umaatid tong kapatid na ito. 20 years na yang humihingi ng panalangin. Sabi ng anghel, Lord, ano bang hinihingi? Nanghihingi ng asawa. Ipinadala ko na si Pedro doon. Hinihanda ko na siya ang mapapangasawa. Ay ito namang si Petra, umabsent nung araw na iyon, nung isang linggo. Naando na pala si Pedro. Pero hindi sumuko ang Panginoon. No? Sabi ng Panginoon, sige, pagtagpuin natin sa Adoration Chapel. Habang nananalangin si Petra, patabihin mo si Pedro. Ang sabi ni Petra, Panginoon, 20 years na akong umaattend sa gawain. Dinggin mo po ako. Ang sabi ni Pedro katabi lang, Panginoon, naririnig ko po ang babaeng ito. Lord, 20 years na rin akong nag-aabang. Lord, siya na ba? Sabi ni Petra, Lord, naririnig ko siya. Siya na ba, Lord? Give me a sign. Huwag kayong hihingi basta-basta ng sign, ha? Kasi ang kaaway nagbibigay rin ng sign. Alam niyo mga kapatid, si Lord intentional siya nga eh. Kapag may intention sa atin, if that blessing is meant for us, it is meant for us. Kapag gusto kanyang i-promote, ipopromote kanya. Tandaan nyo, kung ikaw ay assistant teacher, sasabihin niya, magiging professor ka balang araw. Kagaya ng ating kapatid. Tandaan niyo yan. Meron sa atin, tagabuhat lang dati ng mga merchandise. Ha? Ngayon, administrator na ng CEO.
Ganyan tayo, anak na El Shaddai, tandaan nyo. Basta wag nyo lang tatanggalin sa ating kaisipan sa trabaho. Kapag inutusan kayo, ang anak ni El Shaddai, walang imposibleng hindi kayang gawin. Lahat ng trabaho kaya kong gawin. Amen. Hindi po ako nang bobola. Kasi ganyan na naging strategy ko. Lagi akong sineshare yan. Ang yabang ni Brother Eric. Kapag inuutusan kahit hindi ko alam, kaya ko yan. Then magre-research ako, may Google na eh. Di po ba? How to do this? Ganyan po mga kabataan. Mga kabataan, alam nyo, may AI na, AI. No? Ha? DeepSeek, okay? Tell me. Ha? Anatomy. Ang dali na. Wala nang imposible ngayon. Ang gawin lang natin mga kapatid, maging matalino tayo. Yan, i-share ko yan tungkol dyan. Paano ba tayo pipili sa susunod? Amen? Pero naniniwala po ba tayo? Our God is waymaker, miracle worker, promise keeper. Amen? Let us declare. Hallelujah. Praise you, Jesus. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Declare natin yan sa ating mga sarili. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Hallelujah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Once again, He is waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Waymaker. Hallelujah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you That is who you are. 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 Amen. Brothers and sisters, remember, our Lord Jesus Christ in our era is the way maker. He is the miracle worker. He is the promise keeper. And He's in the light, in the darkness sa ating buhay. Brothers and sisters, tandaan natin ang salita ng Diyos hanggang ngayon. Buhay. Believe me, brothers and sisters, huwag tayong magdududa sa salita ng Diyos. Dahil tunay nga ang ating Panginoong Jesus, hanggang ngayon, kumakatok siya sa atin, sa puso natin mga kapatid. Kung nahihirapan tayong tanggapin, let's go back. Let's go back to the fold of our Catholic faith. Pumunta tayo sa simbahan. Let's confess our sins. Receive the Eucharist. And I believe God will reveal unto you kung anong nais niya sa iyong buhay. Tandaan natin mga kapatid, si Jesus, nung kinatagpo niya mga alagad, nalalaman niya ang kanilang sitwasyon. Alam ni Kristo na sina Pedro ay walang huli magdamag dahil walang nalilihim sa Diyos. Gaya natin mga kapatid, alam ng Diyos ang iyong sitwasyon sa mga naghahanap ng trabaho, sa mga nahihirapan sa buhay, nahihirapan sa kanyang mga kamag-anak. Tandaan natin, kumikilos ang Diyos sa ating buhay sa kapanahunan. Ang kailangan lang natin kapatid, let's open our mind and our hearts. Let's open our eyes of faith and believe the word of Lord Jesus Christ.
na may magagawa sa ating buhay. Kaya kapatid, kung nag-iisa ka lagi, pakiramdam mo, hayaan mo si Kristo. Si Kristo'y malayang makapasok sa iyong puso. Hayaan mo si Kristo ang maghari sa iyong mga buhay. Hallelujah! Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Kung kailangan mo ng karamay, tumawag ka at siya'y naghihintay. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo, siyang araw mong lagi, at karamay kong sawi, siya ay si Jesus sa bawat sandali. Kapatid, nangungusap ang Diyos sa iyo ngayon. Hayaan mong si Jesus ang siyang maghari sa iyo sa iyong buhay. Ang buhay mo ay walang sigla, laging takot at laging alala. Gaya ng sinabi ng Panginoong Jesus, huwag kayong matakot. Ika'y Narito ako. Handang umalalay sa iyo, kapatid. Yan ang mensahe ng Panginoon sa atin. sa'y lubos. Hayaan mong siya makapasok sa iyong mga puso at kalooban. Siya Hallelujah! ang dapat tanggapin. Siya ang tanggapin natin sa ating mga buhay. Siya ang kilalan din nating tagapagligtas. Hallelujah! Hallelujah! Siya noon bukas Purihin ka, Panginoong Jesus! Sanalangin mo'y tugon, siya ay si Jesus sa habang panahon. Hallelujah! Praise you, Jesus! Kaya ang lagi mong makatatag, Tandaan natin, kapatid, tandaan natin. siya lang ang may pag-ibig na tunay. Pag-ibig na tunay. Pag-ibig na tunay, siya Ang iyong kailangan at kilanlian sa buhay mo. Siya noon bukas ngayon, sa nalangin mo'y tugon. Siya ay si Jesus, siya ay si Jesus, siya ay si Jesus sa habang panahon. Kapatid, tandaan natin, ang Diyos ay may himala kapag tayo ay walang-wala. Siya ang nagkakaloob sa atin, kapatid. Kapag tayo may kailangan, alam ng Diyos. Nagaya nila Pedro, kahit magdamag silang naghuli, wala silang nahuli. Alam ng Diyos. Alam ng Diyos na meron silang kailangan na gaya natin, mga kapatid, meron tayong pangangailangan sa ating buhay. Kaya tandaan natin, mga kapatid, kung meron tayong kailangan, nalalaman niya ng Diyos. Kapag tayo ay humingi, kapatid, nakikinig ang Diyos. Sa oras na tayo ay humihingi sa Panginoon, kung minsan, kapatid, para bang hindi tayo tinutugon. Kung minsan, parang ang tagal ang pagtugon sa ating panalangin. Pero tandaan natin, kapatid, si Jesus ay nakikinig. Tinitingnan lang lamang niya, kapatid,
kung tayo'y mapagkakatiwalaan doon sa bagay na ating hinihiling, kung tayo ba'y karapat-dapat pagkalooban. Dahil tandaan natin mga kapatid, na kapag tayo'y naniwala, ang Diyos ay gumagawa. Ang kailangan nating kapatid, una, maniwala sa kanyang kakayanan sa ating buhay. Dahil alam ng Diyos ang ating puso't kalooban, kapatid. Like I mentioned, God is very intentional sa ating buhay dahil kilalang kilala niya tayo. Ang sabi sa Biblia, maging bilang ng ating buhok ay alam ng Diyos. Wala tayong maililihim sa Kanya, kapatid. Kaya wala tayong gagawin kundi magtiwala kay Jesus. Na gaya ng ginawa ni Pedro. Nagtiwala siya. Sinunod niya ang Panginoon. Inihulog niya ang lambat at marami siyang nahuli. Kapatid, marami tayong mahuhuli sa ating buhay. Marami tayong mahuhuling biyaya, oportunidad. Marami tayong mahuhuling tao na maaakay kung tayo'y nagliliwanag sa kanilang mga buhay. Brothers and sisters, in preparation for the anniversary, tandaan po natin mga kapatid, lahat sa atin pag-aari ng Diyos. Yan ang sinasabi sa Acts 17:28. For in Him we move, we live, and have our being. Kaya sa darating na anibersaryo mga kapatid, huwag nating ialay ang talento. Ang talentong niyang kapatid hindi kailangan ng Diyos. Ang kailangan ng Diyos ay ikaw. Ang ialay mo ang iyong sarili, buhay na handog sa Diyos. Buhay na handog sa Kanya, kapatid. Ang talento natin mga kapatid, lahat ng ihahanda natin, lahat yan hindi kailangan ng Diyos. Ang kailangan ng Diyos, ikaw, ako, tayong lahat. Ang importante sa Diyos, ang ating kaluluwa, kapatid. Hindi ang mga bagay na ating inihahanda. Nawa, kapatid, matuto tayo sa nangyayari sa ating mga buhay. The reason why we are experiencing stress in our lives. Bakit tayo nagkakasakit? Bakit tayo nagkakaroon ng mga hindi magandang nangyayari sa buhay? Dahil sa katigasan ng ating mga ulo. Makinig tayo sa salita ng Diyos, kapatid. 15 taon na tayo, kapatid. Let's change our ways. Let's transform our lives and be formed by the Holy Spirit. Yan ang nais ng Diyos sa atin, kapatid. Laliman natin ang ating pananampalataya at lalalim din ang ating pagtingin sa Diyos. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa iyo. Salamat po sa pagtuturo mo sa amin. Lord, sa 15 taong ito ng gawain, Lord, we implore you. Naniniwala kami, Lord, patuloy niyo po kaming samahan. And we consecrate to you everything and everyone in this place. Nanawa, Panginoon, patuloy niyo po kaming turuan na works in ways we cannot see. Hallelujah. He will make a way for yakapin natin sa ating mga puso ang ating mga prayer requests. Be my God, hold me closely to His side, with love and strength for each new day. He will make
there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for His new day, He will make a way. He will make a Let's sing the song. way. Panginoon, sa loob po ng 15 taon, Panginoon, naniniwala kami you always make a way for all of us. Magkakaiba naman kami, Panginoon, ang experience sa buhay. Iba-iba kami ng mga problema, ng mga suliranin. Naniniwala kami, Panginoon, nalalaman niyo po, Panginoong Diyos, ang aming sitwasyon sa aming mga buhay. Kaya Lord, kami po ay sumasamo sa iyo, O Diyos, sa aking mga kapatid na ito na kung meron pa silang hindi tinutugon sa kanilang mga panawagan, kung meron pa silang idinadalangin sa iyo, sa maraming taon ng kanilang pagdalo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, we declare, O Lord God, na sa darating na itong anibersaryo, tinanggap na namin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Panginoon, maraming salamat po sa iyo, O Diyos. At sa oras na ito, kami po humihiling sa iyo, Panginoon, para po sa paghahanda sa 15th anniversary celebration ng gawain ito, Panginoon. Lord, lahat po ng manggagawa, lahat po ng dadalo sa banal mong gawain sa 15th anniversary, we consecrate to you everyone, O Lord God, for us to prepare ourselves spiritually, physically, O Lord God, upang magampanan namin ang mga tungkulin sa darating na anibersaryo. Lord, bigyan niyo po kami ng kagalakan sa paghahandang ito. Bigyan niyo po kami ng kakaibang sigla
na sa aming pagdiriwang ng anibersaryo, we are looking forward, O Lord God, for the greater blessings na iyong inihanda sa amin sa taong ito. Kaya Lord, ngayon pa lamang inaangkin na namin ang lahat ng biyayang yan sa taong ito ng 2025. Kasama sa aming panalangin, O Lord God, lahat ng mga may sakit na sa banig ng karamdaman ng aking mga prayer partners na ito. Lahat ng sa kanilang kaisipan, lahat ng kanilang tinataas, lahat ng kanilang mga prayer requests, love offering, tithes. Lord, pagpalain niyo po at kasihan ng iyong Espiritong Banal ang mga kapatid na ito, na lahat na kanilang hahawakan, na lahat na kanilang sasabihin, lahat na kanilang gagawin ay sasamahan mo ng himala sa pangalan ni Jesus. Lord, pagpalain niyo po ang bawat buhay, mga mahal sa buhay, hanap buhay ng aking mga kapatid. At pagpalain niyo ang aming mga kapatid na idinadalangin po namin sa iyo, special prayer, healing, kay Annabel Jimenez, O Lord God, ng kapatid namin ito, ibigyan niyo po ng kakaibang pananampalataya na kanyang angkinin ng kagalingan sa kanyang sakit sa pangalan ni Jesus. Full recovery, O Lord God, kay Brother Arman at sa aming kapatid na kamanggagawang taga-awit mo, Panginoon, Sister Eunice. Lord, anuman po ang kanyang kalagayan sa oras na ito, hipuin niyo po ang kapatid namin. Siya'y babangon at magpapatotoong pinagaling mo na siya, Panginoon, sa susunod na linggo. Sa pangalan ni Jesus. At lahat ng mga special prayer request po namin sa 15th anniversary, Lord God, at ang mga isusulat namin sa aming mga prayer requests, we declare and we claim answered prayer na kami sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Sa pangalan ni Jesus. Salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya. Salamat sa mga himala. At patuloy niyo pong buksan ang aming mata ng pananampalataya na laging makita namin ang himalang nangyayari sa aming buhay at hindi ang mga kasawian, hindi ang lahat ng mga challenges lamang ang nakikita namin, Panginoon. Open our eyes of faith, O Lord God, for us to be always grateful sa ginagawa niyo po sa amin, sa mga biyaya, at matuon kami sa mga pagpapala at hindi sa lahat ng kasawian. Salamat, Panginoon, sa pagtuturo po sa amin. Salamat po, Panginoon, sa inyong paghipo sa amin sa araw na ito. At salamat sa kagalakang ipinagkakaloob mo sa amin na hindi masusuklian ng sinuman. Kaya Lord, sa iyo po namin ibinabalik ang mataas sa papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming paintulot sa ruksod at iya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming paintulot sa ruksod at iya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Mahal na Birheng Maria, aming ina, please intercede for us for all the preparations we are doing for the 15th anniversary. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sa nakakaisang tinig, luwalhati sa Ama, luwalhati sa Anak, luwalhati sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-unang ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Purihin na malakas si El Shaddai. Purihin ng Diyos, mga kapatid, nawa, let us always stay blessed and be a blessing to other people. God bless you all.